Okay, ang pag-uusapan natin today is about the vision of training the 12. The vision of training the 12. Okay, so share ko yung screen sa atin. Okay, so the vision of training the 12. Sabi ng John 15:16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you." Okay? So ang foundation ng leadership natin, okay, ay makikita natin dito sa verse na ito. So kayo bilang leaders na dumadaan sa coaching na ito, no, na gusto kong maging maliwanag, bakit kayo naging leader? Bakit kayo nandyan sa estado na dumadaan kayo sa process, sa coaching na ganito? Number one ay unang dapat isipin na hindi tayo ang gumusto ng posisyon na ito. Hindi tayo ang pumili ng desisyon na ito. Makikita natin, sabi diyan, you did not choose me. You did not choose me. Okay, sabi ng Panginoon. Okay, but I chose you. So number one, ang dapat nating isipin, tayo ay pinili. Okay? Hindi tayo naging basta leader, okay? Dahil pinili natin ito. Kundi tayo ay pinili ng Panginoon, ini-raise up niya at naging leader tayo, no? Una sa punto na dumaan tayo sa mga proseso, dumaan tayo sa mga fellowship, simula nung nakakilala kayo sa Panginoon hanggang ngayon, iba-iba man yung mga pinagdaanan natin, nakadinig kayo ng madaming preaching, nagkainan sa labas, nagkwentuhan, nagbanding, nagtraining, no? Lahat ng iyon ay naging leader tayo, hindi dahil pinili mong maging leader, kundi ikaw ay pinili ng Panginoon. So napakahalaga yung bilang leader ng simbahan, leader ng Panginoong Hesus, meron kang ganong mindset na ano yun, na ikaw ay pinili ng Diyos. So ibig sabihin, isang opportunity ito, isang pagkakataon na piliin ka, no, ng Diyos para gawing leader. Okay? At hindi ka lang basta pinili, inappoint ka pa. Okay? Inappoint ka na maging leader. Kaya napakaganda, no, na makita natin sa aspeto ng salita ng Diyos na yung pagiging leader natin sa loob ng simbahan ay ito'y gawa at pagkilos ng Diyos. No? Hindi dahil ito'y ginusto natin. Yes, isinunod natin yung will natin sa will ni God, no? Pero ang totoo nun, siya ang pumili sa atin. Okay? At isipin natin na kaya ka nandyan ngayon ay hindi ka lang dahil pinili, kundi inappoint ka. Okay? Inappoint ng Lord na merong mangyayari sa buhay mo, merong mangyayari sa gawain niya, kasi may ipapagawa sa sayo, ina-appoint ka niya. Now, saan kanya ina-appoint? So bilang leader, no, dapat mahalagang maunawaan ito. Sabi diyan, so that you might go and bear fruit. So that you might go and bear fruit. So napakahalaga na kaya tayo nasa coaching ngayon, ano, dito sa simbahan, ay makita natin na tayo pala ay hahayo at kailangang mamunga. Okay? No, idagdag ko lang itong devotion na ito. Ang sabi dito, no, might go and bear fruit, fruit that will last. Now, pansinin ninyo, no, yung kapag tayo pala ay humayo, no, kasi maraming mga leader nagpapatuloy, humahayo sila, pero hindi sila namumunga. Okay? So ang layon, kaya tayo pinili, kaya tayo inappoint, ay sapagkat upang maglingkod at maging mabunga. Okay? At yung bunga na ito, yung mga nagtatagal na bunga. So ito ang dahilan kung bakit tayo may coaching upang tayo ay maglingkod at mamunga at yung bunga natin ay tatagal. Okay? Now, ito ang promise ng Panginoon. Bilang leader, no, lahat tayo ay may kanya-kanya mga gampanin sa buhay. Kaya lang mapapansin nyo dito na kapag pala ang isang leader ay naging mabunga, no? Ibig sabihin ng naging mabunga, naglingkod, okay, namunga, at tuloy-tuloy yung kanyang pamumunga, ang sabi ng Panginoon dito, sa kanila, whatever you ask in my name, the Father will give you. Okay? So whatever you ask in my name, the Father will give you.
So, sino yung pinangakuan dito ng whatever you ask? Okay? Sino yun? Hindi yung basta pinili, hindi yung basta inappoint, kundi yung naglilingkod at nagbubunga. At yung bunga na yon, fruit that will last. That last. Ibig sabihin, inaalagaan, minomonitor, tuloy-tuloy, hindi humihinto yung kanyang pamumunga. Then ito ang sabi ng Panginoon, whatever you ask in my name, the Father will give you. So gusto kong makita ito, no, the vision of training the 12. Kaya ikaw bilang leader, no, yung pagsisimula mo ng iyong life group, yung pagsisimula mo, no, sa pag-handle mo ng iyong ng mga tao, okay? Napakahalaga na meron kang pamamaraan, meron kang mga steps, no, para saan matulungan tayong mag-go at mamunga, at hindi lang basta mamunga, kundi tumatagal na bunga o bunga na tuloy-tuloy. So that whatever you ask in my name, the Father will give you. Now, okay, so being a Christian without continuing to discipleship is useless. So, parang walang kwenta din yung parang parang alam mo naging Christian ka, pinili ka, inappoint ka, pero hindi mo nagawa yung dapat na pagkatawag sa iyo. Ano 'yon? To go and bear fruit. At kailan mangyayari yung to go and bear fruit at sila ay magbubunga, no, yung mga life group ninyo, magbubunga sila na tumatagal. Okay? So ito yung mga multiple steps na pag-uusapan natin. Okay? So number 1, okay? Selection. So sa paglilingkod natin, ano, para maging mabunga tayo at siyempre para maging mabunga yung mga inaalagaan natin, kailangan natin, we need to select. Okay? The process of selection. Sabi ng Mark 3:13-14, Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted. And they came to him. He appointed 12 that they might be with him and he might send them out to preach. Okay, gusto kong tingnan natin mabuti itong verse na ito. No? Jesus went up on a mountainside. So napakahalaga na hindi lang yung meron kang desire na mag-pray, kundi yung, magka-life group, kundi yung desire mo na yon ay dalin mo sa Panginoon. Hihingin mo siya. Hindi lang dahil napipilitan kang mag-life group, hindi lang dahil siguro magandang may life group, hindi. Kasi pinili ka ng Panginoon at inappoint ka niya. Okay, to go. So talagang pipili ka, no? Talagang magbubukas ka ng life group mo. Kaya lang, ang proseso, katulad ng ginawa ng Panginoon, you pray, Lord, ibigay mo sa akin, ipakita mo sa akin. Kung meron ka nang nakikitang mga kaluluwa, tao, na maybe nasa loob na sila ng simbahan, walang nag-aalaga, then pray for that person. O kaya naman, wala sa loob ng simbahan, then pray for soul, no, na maaakay mo sa Panginoon. So, kailangan napakahalaga na magsisimula sa panalangin. Jesus, siya po ba talaga? Lord, hinihingi ko siya sa iyo. So, yun yung unang ingredients ng process ng selection, prayer. Number 2, sabi doon, and told to him those he wanted. Kinausap niya, tinawag niya sila. Okay? So, yun yung pangalawang proseso. Kailangan lalapitan mo talaga. I-approach mo sila, ipapaunawa mo na ito yung kalooban ng Diyos, at sumusunod ka at kaya sila ngayon ay nilalapitan mo. Gusto kitang makasama sa life group, gusto kitang tulungan sa paglago mo sa Panginoon. Okay? And called to him those he wanted. And then, pangatlong ingredients nito, sabi doon, and they came to him. So, gusto nila na maging bahagi ng yung life group. Gusto nila na yung kalooban ng Diyos maganap sa kanila na may nag-aalaga, no? Na sila ay nade-disciple. So ito yung tatlong complete ingredients, no, sa pagpili at pagbubukas ng life group. Una, pray. Number 2, no, piliin mo, puntahan mo yung gusto mo. Kung sino yung gusto mo, dahil pinag-pray mo, then kapag sila pinili mo at sinabi nilang, ay yes, gusto ko makasama sa life group. Salamat napili mo ko. Salamat sinama mo ko. Salamat in-invite mo ko. Sige, gusto kong makasama sa life group na yan. Then, kompleto na ang set ng pagse-select. Okay? So napakahalaga na makita natin yung
mga tao natin ay dumaan sa talagang proseso. So select, okay? And then number 2 is the process of association. Okay, then once nakasama na natin sila, once na nandyan na sila, okay, so willing tayong magbigay ng time. Willing tayo na magbigay sa kanila ng ating buhay. Okay, Mark 2:17, on hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." So bahagi talaga no kapag pinili na natin, pinag-pray, pinili at sumagot, then may life group na. Then the next step is association. Talagang mamahalin natin sila, magpapakita tayo sa kanila, okay? Napakahalaga na hindi lang during the service, nakakamusta natin sila, nakakabanding natin sila, kumakain tayo sa labas. Hindi ba mga kapatid, hindi man ganun ka-generous siguro, pero somehow kayo naranasan nyo yung mga bagay na yan. Okay? At this time, kaya kayo nandito sa journey na ito ng coaching. Why? Because the Lord, sinabi ng Panginoon, pinili niya kayo at in-appoint niya kayo to go and bear fruit. At kaya tayo may training ngayon, ito yung gusto ng layunin ngayon ng discipleship na matulungan tayo. Okay? So association. And the next step is consecration. So sa buhay ng isang life group leader, okay, sa ministry, napakahalaga ng consecration. Jesus told, Joshua 3:5, Jesus told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Okay? So ang life group ay hindi madali. Okay? Dahil sa busy natin, okay, at talagang isa pa, buhay to, hindi naman to bagay na pag pininturahan mo na kung ano gusto mo, pwede. Hindi. Kasi tao ito eh. May sariling pagpapasya na binigay ng Diyos sa Kanya. Okay? Kaya lang, gusto ng Diyos ma-disciple. So, leader, kailangan natin ng consecration. Paglilinis-linis ng ating buhay. Paghihiwalay ng ating buhay. Kasi, sa totoo lang, ang trabaho natin is to feed and to take care. Ano yung to feed? To give them knowledge, to give them light, okay, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya lang, paano tayo makapagbibigay ng mga magagandang prinsipyo, tamang prinsipyo, kung ang isipan natin ay kinokonsum ng mga maling bagay? Kinokonsum ka ng bisyo, ubos ang oras mo sa mga laro, di ba? Kinokonsum ka ng sugal, kinokonsum ka ng mga pagbibisyo, mga inuman, mga alak sugal, di ba? So, hindi na. So, dahil hindi ka consecrated ngayon, kahit gusto mong maglingkod, gusto mong mag-alaga, pag nakita mo sila, parang hindi dahil wala kang gana. Kasi hindi na consecrate, hindi makapag-produce yung spirit mo ng something na maibibigay mo sa kanila. So, napakahalaga ng consecration. Okay? So, number 4, letter D, impartation. Impartation. Ecclesiastes 12:9. Not only was the teacher wise, but he also imparted knowledge to the people. Okay? So, he pondered and searched out and set in order many proverbs. So, talagang excited tayo yung mga natutuklasan nating mga prinsipyo, mga natutuklasan nating katotohanan sa mga preaching, sa ating devotion, nasasabik tayo na, teka pa ito, pag nalaman to ng live group ko, tatatag yun eh, no? So nag-i-impart talaga tayo sa kanila. Okay? Kaya mahalaga no na yung mga natututunan din natin sa buhay. Okay? Yung mga natutuklasan nating na tagumpay at kung paano nagtagumpay. No? Dahil connected tayo sa kanila, meron tayong lugar na pwede nating i-download yung ginagawa ng Diyos sa atin. Yung mga natutuklasan natin, may lugar para i-download natin at yung life group natin yon. So, impartation. Hindi pwedeng empty. Hindi pwedeng wala. No? Hindi pwedeng makikita, program lang. Dapat talaga mayroong life impartation. Okay? Naiimpluwensyahan mo sila doon sa bagay na alam mong tama at maganda na babago sa kanilang buhay. Ha? Hindi lang yung magbabago ng kanilang isip. Dapat mababago ang kanilang galawan, pananaw,
Okay? At mga paraan ng pagdidesisyon. Okay? So, ibig sabihin, pagbabago ng buhay. Kaya, impartation. Letter E, delegation. Okay? Delegation. Sabi ng Mark chapter 3, 14 to 15, He appointed 12 that they might be with Him, and that He might send them out to preach and to have authority to drive out demons. So, napakahalaga ng delegation. Okay? He involved His disciples to do hands-on work for them to be more involved and to multiply all the more. Okay? So, kapag may life group na kayo, ang gagawin ninyo ay i-delegate nyo sila sa mga simpleng gawain. Kapag nagbalik na tayo sa simbahan, face-to-face, no? Kayo mismo na life group leader, no? Inilalapit nyo sila sa department. Kunyari, sa welcome, ushering. Bro, itong si ano kasi parang gusto niyang maranasan na maglingkod. So, pwede ba siya? May slot pa ba dyan sa ushering natin? Ay, sige, dito siya para ma-experience niya. So, ang nag-i-install sa kanya sa mga ministry para maranasan niya ay ang life group leader. So, napakahalaga na being a life group leader, no? Marunong kang mag-delegate, no? Hindi dahil para ipasa ang trabaho gumaan, hindi. Para maranasan nila, no? Ma-experience nila at maging involved sila. Ngayon, kung tayo naman ay online at face-to-face, pwedeng dinedelegate natin silang taga-welcome, taga-invite. Okay? So, the delegation, napakahalaga nito. Sa pagtitraining nyo ng inyong life group, okay? So, ano yung una nga pala uli? Una is selection. Number 2, association. Number 3, consecration, impartation, and then delegation. And then, next is supervision. One of the most important things in discipleship is translating the word in live action. Okay? As leader, you must lead your people in a driving school and expose them to the works of the ministry. So napakahalaga ng supervision. Okay? Sinasamahan natin sila, sinusubaybayan natin sila, at syempre, nagbibigay din tayo ng words, no, na ini-evaluate natin at nire-recommend din natin sila. Okay? So, supervision. Ano pa? So, ito yung vision, no, of training the 12. Kaya kailangan, pag magla-life group tayo, ito yung vision natin. Kailangan ma-training ko siya. Okay? At ito yung mga steps na yon. Letter G and last is reproduction. Reproduction. Okay? Our goal to make every believer a leader of leaders. We will yung goal natin na to make every believer a leader of leaders will be evident if we can raise people who will respond to the calling and to do the Great Commission. So mangyayari lang daw talaga yung goal natin, no, sa simbahan to make every believer a leader of leaders. Mangyayari lang ito kapag raise up tayo ng mga tao na tutugon sa panawagan na to go and bear fruit. Okay? So, ngayon, discipleship does not stop in winning. Okay? Discipleship does not stop in winning people, but leaders ought to sculpt their members in maturity and Christ-likeness. So, napakahalaga din na hindi lang basta maging leader sila, kundi hindi lang sila basta mawin, kundi mahubog sila, no, in maturity and Christ-likeness. Now, discipleship, we are to pass them the DNA of sharing the gospel. Kailangan, no, kung tayo ay nag-share, nagwa-one verse evangelism tayo, kailangan matutunan nila yon. So, merong mga training na gagawin at ginagawa ang simbahan, then dapat i-enroll natin sila doon. Hindi si pastor o hindi yung kung sino man ang tatawag, kundi sa pagtutulungan ng mga department heads, sa pagtutulungan ng mga naka-delegate, no, na lalapit tayo sa kanila. Okay? So, hindi lang dahil may leader ang simbahan, bahalang lumago, hindi. I-enroll mo sila. Bakit? Kasi mayroong kailangan ma-reproduce sa kanila. Okay? So ano yon?
Sabi dito, we are to pass them the DNA of sharing the gospel, inviting people to the fireplaces wherein their hearts will be ignited for God. Okay, so para ma-reproduce yun, sinasama mo sila sa mentoring, sinasama mo sila sa mga coaching, okay, or na ginagawa ng simbahan. Kaya napakahalaga no ng nitong topic na ito na bawat leader kailangan meron siyang vision na matrain yung kanyang life group members. Okay, so ito yung mga step by step. Una, selection. Number 2, association. Letter C, consecration. Letter D, impartation. Okay, and then letter E is delegation. Letter F is supervision, and letter G is reproduction. Okay? So mga kapatid, inuulit ko, being a Christian without continuing to discipleship is useless. So ang goal natin sa simbahan, ang goal natin sa GCOM, our plan is to raise disciples whom the multitude will follow. So yung bawat life group na bubuksan ninyo, yung taong ipagpe-pray ninyo, 2 o 3 kaluluwa, okay? So ang vision, ite-training namin sila, idadaan sila sa selection, sa association, sa consecration, at darating ang panahon, ituturo natin sa kanila kung paano nila yun magagawa. Okay? Sa gayon, magaganap ng GCOM ang salita ng Diyos, sabi ng John 15:16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last." At kapag may mabunga na tayong buhay sa Panginoon, no, mabunga, okay, hindi lang naglilingkod, kundi naglilingkod and then naging mabunga sa tulong ng mga proseso, sa tulong ng mga ginagawa natin. Ang sabi ng Bible, no, panghawakan natin ito, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Okay? So, salamat at sa next meeting natin, pag-uusapan natin naman ang the gospel and disciples. God bless you all.